Parang panis na cocaine at tinitira ni Marcos lately. Lakas tama, yung barko nga na bumangga sa flood control hindi mo binomba, eh. Wala na talaga tayong maasahan tibay sa takbo ng isip nitong Mr. Pulburon. Pa Wala nga daw kakayahan ng president daw, sabi ng BP, 'di ba? Heis. Akala po niya gising niya dun palang dati kaya late. Real talk po siya, superpower po kasi. Hindi lang budol, pasubo din. Nakabatak Sir Baz, kaya yun ang trip. Meron tayong missiles, tama. German pa. German missiles, meron tayo. Missile, wala. Ikaw na, Mr. Marcos, BBM, makapaggera, wag mo nang isama ang Pilipino. Baka naman, ano yung sabi? Baka naman tulog si PBBM habang nagsasalita. Nakakatakot po lahat ng kakampi ng Ukraine girahin ng Russia. Kapag bumagsak lahat ng missile sa mundo, wala nang taga-benta. Hello, Prof. Buds, na-late ako. Jopay, bumagat. Babaklasin yan. May missile tayo, made in India, yung Brahmos, pero ang laman, Carabao. Ang katino naman. Si Bangag ang mag-intercept. Tamaan ng missile ang Quadcom, unahin si Martin Romualdez. Walang maayos na isip ni Mr. Pulburon, BBM. Scrap din yan, sayang, madali yan dito sa atin. Loading, sir, buds. Yan. Missiles, boss, meron tayo. O, German made pa, German missiles. Nagising siya, sasabihin, ano gagawin natin? Superpower talaga. Ang tapa. Tapos ngayon sa termo niya, nagawan tayo ng isla. Correct. Kabadong, wag mo na ulit gayahin boses ni Ngagba na pupo at na maisi ako sa katatawa sa'yo. Baka kala ni Baby M, nag-arcade lang siya. Our country's in bad shape. Sayang, na-late po ako. Ibala na yan sa kanyon, tulog pa eh. Kasi kung magkagera boss, tatagal pa siya sa pwesto. Malamang, yung mga uniform men natin ngayon, grabe na sa TikTok ang suporta kay Tatay Digong. Yawa talaga yan. Si Marcos, mga pinagsasabi, walang pake. Madamay tayo, walang pagmamahal sa majority ng Pilipino. Hindi po masamang makipagkaibigan, di ba? Kaya lang mainit po si Putin eh. Buti sana kung nagpahayag din kayo sa Russia. Maingat po yan, diplomatic yan. Hindi marunong sa... Baka naghanap ng pagdadala ng hinahanap sa kanya ng pondo. Si BBM pala naghalusinasyon, hindi si President Duterte. Sir, $58.81 malapit na maging 59. Yan ang epekto ng pagbebenta natin ng dolyar. Hindi po ako ekonomista, pero malamang may epekto yan. Kasi para saan ba yung dolyar? Bakit na nangyaring anomalya ukol sa droga sa Surigao ni hindi pinansin ng mainstream media? Kung hindi pa sa inyong mga vloggers, di namin malalaman. Nagtataka pa po ba kayo sa mainstream media hanggang ngayon? Boss, yung boses ni Marcos, yakang-yaka mo pero medyo naiba sa uli pag mahaba. Chumichikito na. Ano mo boses ni Chiquito? Wala tayong maasahan sa Pangulong ng Bangag. Situation briefing ni BBM in case of war, manood ng Hollywood films. Boss, tignan mo interview ni Karen Davila kay Remulla, then you extract it here. Ayun po, hindi ko pa po nakita ko ngayon, pasimula na ako eh. No? Baka mamayang gabi, yan itatapik natin. Epekto yan nung nilabas ang gold. Bagsak talaga value ng pera. Sir Bad, CIA siguro nasa likod ni Biden. CIA mahilig manggulo ng bansa at mundo. Gusto nila i-discarril yung ano eh.
dadamay nila buong mundo. Gusto nila madiskaril yung diskarte ni Trump, di ba? Kasi si Trump pro-peace eh. Hindi dahil siya ay anong tao. Negosyo niya nakabatay sa peace eh. Wala tayong maasahan sa Pangulo na yan. Boss Buds, tignan mo interview. Sir Buds, para sa aming mga kumikita ng dollars dito sa Pinas, magandang balita yan. Kaso lang, tataas naman ang mga bilihin. Leonard Alecha. I'm not a Filipino for nothing. Yan, warning yan sa kanila. Mabuhay ang panggulo ng Pilipinas. Deep state po. Leonard, pag napadala sobrang taas naman, bilhin dito, wala din. Boss Badong, kaya niya nasabi yon kasi kakamot lang siya sa ulo niya pag binomba tayo. Kamot lang sa ulo, Boss Badong. Tanggap na ng media yun. Boss Bas, baka kababatak lang ni Bangag kaya kung ano-anong mga sinasabi. Yung timing, no? Biro mo, babatiin mo 1,000th day ng gera. At pagmamalaki mo na partner tayo. Hindi namin partner. Pwede ba tayo magsabi na hindi namin partner yan? Wala po kaming... Anong partnership natin sa Ukraine, Mr. President? Meron ba tayong binibenta o sila ba nagbebenta sa atin? O kung ano pa man ang partnership na sinasabi mo? Parang larong bata lang galawan ni BBM. Hipuin mo nga tenga, kalaban mo kung matapang ka. Okay, 962 likes na tayo. Mag-likes po kayo para dumami po ang ating mga viewers. Oy, 1,000 likes na. Thank you very much. Palakpakan naman natin. Minsan lang tayo maabot ng 1,000 likes. Sabi ng Rappler, uwi na daw si Jane Veloso from prison cell ng Indonesia. Basta pag droga talaga galamay ni Jane. Kaya hindi ko binabalita si Veloso eh. Kasi ayaw makialam ni Tatay Digong dyan dahil droga eh, di ba? Sir Buds, hindi po ba bangag din ng Qualcomm? Hindi natin alam. Sa mga itsura nila, hindi malayo eh. Wala kasi silang walang nagpapa-drug test. Wala si Caitlyn. Baka pag mangyari ang gera, Boss Buds, itlog nakakamuti. Sir Badong, kumusta po ang maisog? Meron pa ba? Rally ba tinatanong mo? Wala pa ako nababalitaan na rally. Watch also Attorney Libayan vlog. Digong interview bago siya nanalo. Alam mo, Elvira, hindi naman sa inaano kita, no? Hindi naman po Duterte si Attorney Libayan. Baka may magalit po sa atin na mga Duterte supporter, no? Baka pag narinig nila pangangantyaw ni Attorney Libayan kay Tatay Digong, maasar pa rito. Norman Dap Leon ads. Boss Bas, anong nagawa ng one rider party list sa mga rider? Parang wala naman. O di wag nyo iboto kung sa tingin nyo wala nagawa para sa inyo. Di ba ganun lang naman yun? Mamili kayo ng mga party list na may nagawa. Partner ni BBM sa pulburon si Zelensky. Papahuli daw Admiral Lisa yung sundalong nagpost sa TikTok. Kita nyo na? Yan pa. Di lalong magagalit sa inyo yung mga uniformed men. Hindi lang naman po isa yan eh. Partnership sa petroleum jelly. O ganun, nawalimitang rin ka. Sir, ba't sa susunod, pag ginaya muli si Bangag Marcos, yung bang speech na utal-utal na hindi mo alam kung saan pupunta? Wala tayong script, yung kasi binabasa ko lang. Ano magagawa natin? Ano po kaya yung bagong hearing ni Fernandez? Baka hearing aid. Nisimula na kasi benta yung USD reserves, US dollar reserve ng mga bansang member ng BRICS. Kaya pag nagkagera, may interrupt ang paglago ng bagong world order. Never natin nadinig kay PRRD ang ano magagawa natin at na-overwhelm ng bagyo and flood control. Correct. Lagi nating naririnig, agarang aksyon. May nakita siya, pumunta siya sa may bantayan. Yun yung sinasabi. Oh, wala nang mga bahay.
Bili muna kayo pansamantala. Pansamantala lang po yun eh. In-announce pa nila. Nakita ni Tatay Digong, walang matirahan yung mga tao. Kasi island yun, di ba? Ano bang island yung pinuntahan niya? Basta may island siyang pinuntahan eh. Pinabili niya muna ng pansamantala, mga trapal. Pansamantala lang po yun. Pero binigyan niya po ng 5,000 para makapagpagawa sila ng mga bahay. Never natin nadinig yan. Hi Sir Buds, Lovely Mendoza. Hello Lovely. Boss Badong watching from Edmonton, Alberta. More power, Orsena family. Sir Buds, dito sa Pasay may mga ayuda lahat ng botante. Botante lang. Halatang halata eh. Boss Buds, paalala ko lang si Gutierrez ay one-rider party list. Kaya wag magkamaling iboto. Nagbigay ng bigas sa pangalan ni Romualdez tapos dapat dala permit, mapirma, ibig sabihin vested interest para sa upcoming election. Kita nyo? Katatanim lang, inanimate na aga ni BBM Legacy. Katatanim lang na ayun, wala na, paghihirap pala. Di ba? Sundan nyo lang si BBM. Katatanim lang, nag-ani na. RF Vlog, wag tanga ha. In 3 years, anong major project ni Marcos ngayon? AI, patapos na. Ang gastos nila sa hearing, dapat ibigay na lang nila sa biktima ng bagyo. O, ito po ang sinabi nila. Dahil hindi umaattend si BP Sara, siya raw ang may kagagawan sa gastos nila ng hearing. Huwag kayo mag-hearing, wala kayong gastos. Hindi nyo pala maintindihan eh. Bakit kayo nag-hearing? Hindi raw kasi nila maintindihan yung hiningi nila. Kita nyo mga kalokohan ha. Humingi sila ng papeles sa COA. Binigyan naman sila ng COA. Ngayon, hindi nila maintindihan. Kasi hindi naman sila mga accountant. Kaya papatawag nila yung Vice President ng Pilipinas dahil yung mga nanghingi ng papeles, hindi nila maintindihan kung ano yung binabasa nilang papeles. Oh, di ba? Kamot ka talaga ng ulo eh. Kaya laging nagkakamot si BBM eh. Paano yung mga tauhan niya? Pampakati ng ulo. Ferdinand Kila, thank you very much sa 499 pounds. Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin? Humingi kayo ng papeles. Dinistekum nyo. Di ba? Gumawa kayo. Iningan nyo na yung COA. Binigyan naman kayo. Nung nabasa ninyo, hindi namin maintindihan kung ano to. Patawag natin yung Vice President. Ipapatawag nyo, Vice President ng Pilipinas dahil may congressman na hindi maintindihan yung hiningi nila sa COA. Huwag kayong manghingi para wala kayong problema. Di ba? Ano ba iniimbestigahan nila? Confidential fund. Confidential pala, bakit nyo gustong imbestigahan? Wala silang makita eh. Lahat ng, ang tanong, lahat ba ng pondo ni BP Sara confidential fund? Hindi po. O bakit hindi yun yung imbestigahan nyo? Naiintindihan namin eh. Naiintindihan namin na walang anomalya eh. Walang anomalya. So dun kayo sa hindi nyo naiintindihan, para kunwari, kung hindi nyo maintindihan, may anomalya na. Ayun po yung gusto nilang palabasin eh. Pag hindi nila maintindihan, may anomalya. Paano nyo maintindihan? Ang pinakamatalino na sa inyo si Luistro. Ano sabi ng mga matatalinong attorney? Mukhang matalino lang si Luistro dahil sa mga bobo. Did I say more? Ako, aaminin ko, natatalinuhan eh. Pero bakit lahat ng abogado hindi natatalinuhan? Kasi very basic po, hindi alam ni Luistro eh. Katulad po ng anong basic. Hindi mo pwedeng yung affidavit nang hindi nakaharap ng tao.
Itatanong mo kay Duterte yung affidavit ni Las Cañas, wala naman si Las Cañas. Ni hindi na-confront ng kabilang panig kung tama ba yung sinulat ni Las Cañas, ipinagpalagay mo, abogado ka, ipinagpalagay mo na, di ba? Yun yung problema nyo. Oh. Yun yung problema nila. Gusto nila mag-imbestiga ng mga bagay na hindi nila naintindihan. Kaya kung hindi nila maintindihan, baka may anomalya. Baka wala rin. Baka nag-aaksaya lang kayo ng pera. Puro pakitang tao mga kasama na din kapalpakan. Nag-backfire sa kanila, ginagawa nilang katarantaduan. Yung gastos nila sa hearing, dapat bigay na lang nila sa biktima ng bagyo. Tama po yun. Sumunod po tayo. Walang marangya. Mas makakatipid po tayo. Hindi po yung karangyaan. Itigil nyo yung mga investigasyon nyo sa mga Duterte. Lahat ng gagastusin nyo na investigasyon sa Duterte, i-donate ninyo sa mga nabagyo. Marami pang matutuwan tao. Di ba? Okay. Tama yan, no? Yung ginastos, tama si Pancho Popoy. Sabi ko sa iyo, sir, deliberate yung ginagawa ni Marcos na power abuse. Utos siya ng mga aso niya. Normin Dap de Leon, sinabi ni BP Sara na may tinutulong sa mga mahirap na may sakit. Nasa ospital, walang pambayad tulad ng kamag-anak ko, natulungan ng BP. Di ba? Normin Dap de Leon ng OPB. OBP po. Sky Azure, Sir Bats, gandang hapon. Danny De Leon, good PM, Boss Buds. George Grace, NPA kasi ang gusto makaalam ng confidential. Six Sense, puro constitutional crisis, puro overstepping powers, puro walang parliamentary courtesy ang Marcos Magellan Jr. In short, magulo ang Pinas ngayon. Di ba may kaso dyan kapag inusisa mo in public confidential fund, lalo na ginagamit in peace and order? Yun na nga eh. Matatapang kasi yung mga yan eh. Akala nila sila yung batas eh. Parang humingi ng trabaho, ba may gana pang humingi ng sweldo? Nabigyan na ng trabaho, bibigyan pa ng sweldo, sobra na yun. Humingi ng kopya, di pala naintindihan. Kaya nga, yun, di ba yun yung kinakatwiran nila? Meron kaming mga may mga gusto kaming itanong dito na sila lang ang makakasagot. O, wala pala kayong alam eh. Paano nyo imbestigahan? Ano yung hula nyo lang? Exactly, para kunwari meron silang ginagawa instead na kayo ng Huadcom, tignan mo, maraming kababayan na wala ng bahay, mga mamamayan. Correct. Akala kasi ni Bangag at Tambaluslos, tatahimik na lang mga Duterte at babahagang buntot. Isang malaking pagkakamali ang kanilang binabalak, sumabog mismo sa kanilang mga nguso. Pinagtulungan sila eh. Pinagtulungan silang mag-isa ni Tatay Digong. Tanong, bakit lagi nagkakamot ng mata si First Lady Marcos? Sagot, kasi wala siyang yagballs na kakamutin. Talaga, nagkakamot ng mata. Boss Buds, may nagagalit na magulang ng ospital ang anak niya. Gumastos ng 300k pero 25k lang ang covered ng PhilHealth. Ayun nga po eh, 'di ba? Tapos ipamimigay ninyo yung pera ninyo na pera namin, dapat taasan niyo yung coverage ng PhilHealth. Alam mo, Boss Buds, kung ang mga taga-Tuwadcom, matalo man yung mga yan, mayaman na sila. Sabi nga sa Quadcom, kapag di umaten sa hearing, di nila, criminal daw agad. Akala nila nakakapogi sa kanila yung hearing nila, hindi nila alam galit ang taong bayan. Nakakainis ang Marcos admin. Boss, pa-shoutout nga po sa asawa kong si Kelsey Cortez, salamat. BBS Las Vegas, parang pag nagmagaling na mekaniko ang Tuwadcom, naabutan mo ng tools, hindi naman pala alam gamitin. Ako nga, senior na ang bill ko, 40k. Nag-high blood lang ako, ang bawas lang ng PhilHealth, 3k. Kita nyo nga, wala palang silbi talaga yung PhilHealth natin eh.
Mabuti na lang nang maratay sa ospital ng dialysis ang husband ko. During time of Tatay Digong, nabigyan ako ng 40 ng PhilHealth bilang OFW pareho pero nawala na rin ang husband ko. Yun po ang masakit. Pera kikitain pero yung asawa hindi mo na muling mayayakap. Nasa kabilang videos na naman ang hearing, nakakauta na. Di nila alam, binibigyan nila ng ads sa mga Duterte for free. Opo, dapat stream. Jogging sa Dolomite, Boss Badong. Siguro sa etong weekend, pupunta naman ako sa Dolomite para magsabog naman ng mga balita sa mga vloggers dyan. Kung ano ang taas ng lipad natin, yun rin ang taas ng bagsak natin. Nakaka-relate si BBM sa Ukraine dahil former comedy actor si Zelensky. Yun. Yun pala. At siya po kasalukuyang komedyanteng presidente. Balat ng lechon, magandang exercise.